The beginning, one way to go, move aside. Your hidden glory in creation, now revealed, you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you, the veil too before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Na-miss niyo ako last Sunday, no? Alam niyo po, isang napakagandang linggo po ang hinaharap natin ngayon. And I praise and thank the Lord na nandirito ka ngayon. Nakaupo dyan, nakikinig, at kasama ang iyong pamilya. Kung meron kayong mga kaibigan, meron kayong mga kasama sa bahay, tawagin nyo. Tawagin nyo sila, hindi yung ikaw lang ang nandiyan dyan. Let us share this moment where we can praise and worship the Lord. Amen? Bago po tayo magsimula, para sa isang napakagandang araw ng pagsamba, manalangin po muna tayo. Heavenly Father, we thank you so much, dear Lord, for your goodness and your kindness to us. Thank you so much for bringing us here today to hear your word, to worship, dear Father. We pray, O Lord God, that you would prepare our hearts, O Lord God, for worship. Lord, if there be any sin in our heart, if there be any uncleanliness in our heart, O Lord God, cleanse us with the blood of Christ, O Lord God, that we may come boldly to the throne of grace and worship you. Lord, bring us to your presence. Help us to listen to your word, and let the Holy Spirit move within our midst today. Father, in all of this, we only pray that the name of Jesus Christ be lifted up, and let your servant, O Lord God, be hidden behind the cross. Thank you so much, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Asin at ilaw. Dalawang bagay na napaka-importante sa buhay ng tao. Asin kasi nasubukan nyo na bang kumain ng sinigang o ng nilaga na walang asin? Sabihin mo, Pastor, hindi naman asin ginagamit ko, patis. Hindi ka makakagawa ng patis kung walang asin. Natira po ako ng matagal sa Nabotas. Nakita ko po kung paano gawin ang patis. Kailangan ng maraming asin. Marami pong application ng asin, hindi lang para sa panlasa. Nung panahon po na hindi pa uso ang refrigerator, ang ginagawa nila, inaasinan nilang karne at binibilad sa araw. Parang dinadaing, di ba? Ganun din po ang proseso ng pagdadaing. Kailangan ng asin. Hindi masarap ang pagkain kung walang asin. Mahirap rin mabuhay nang walang ilaw, di ba? Mahirap pag walang ilaw, madilim. Noong unang panahon, hindi lumalabas ang tao pagdating ng gabi dahil madilim. Pero ngayon, kahit madaling araw na, nasa labas pa ang tao dahil sa liwanag. It might be artificial, it might be natural, pero kung wala pong ilaw, walang kandila, walang flashlight, walang ilaw galing sa cellphone mo, sa bumbilya, sa kuryente, imposible po na mamuhay ng walang ilaw. Bakit tayo inihalin tulad ng Panginoon sa asin at sa ilaw? Ano po ba ang ibig sabihin na maging asin tayo o ilaw ng mundo? Kung babasahin po natin ang Matthew chapter 5 verse 13 to 16, makikita po natin dito na sinasabi ng Panginoon na tayo raw po ay asin at ilaw ng mundo. So ang katanungan ko po sa inyo ngayon ay, ikaw ba, tayo ba, ay asin ang ilaw ng ating pamilya, ng ating komunidad? Asin ba tayo at ilaw o ampalaya? Ampalaya, ang pait no? Bitter. Di ba? Ano ba tayo? Asin ba tayo, ilaw? O suka? Siguro mas maganda kung babasahin po natin kung anong sinasaad sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Ang sabi po ng banal na kasulatan, you are the salt of the earth. Diretsahan po, sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, tayo raw. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot.
Bakit sinabi niya yun? Diba? Pag hindi ka na raw maalat, wala ka ng silbi. It is good for nothing kung wala na yung saltiness mo. Magagamit mo na lang siya para ilagay sa lupa at tapakan. Alam niyo po, sa malalamig na klima ng lugar, para hindi maging madulas yung floor, yung yelo, nilalagyan po ng asin yun. Yun na lang ang silbi mo. May silbi ka pa rin naman, kaya lang, para tapakan. You are the light of the world. Tayo raw ang ilaw ng mundo. A town built on a hill cannot be hidden. Nasubukan nyo na yun, yung bumabiyahe kayo ng gabi. Lalo na pag papunta ka ng probinsya. Di ba sa highway makikita mo madilim. Hindi ganun kaliwanag. Nagtitipid yata ang gobyerno natin eh. So, madilim, di ba? Pero pag papalapit ka na sa bayan, papalipit ka na sa town, para dun sa mga bumabiyahe sa gabi. Yung mga bumabiyahe dyan, papuntang Bicol, papuntang Isabela, di ba? May mga lugar na talagang madilim. Pero pag malapit ka na sa baryo, malapit ka na sa bayan, malapit ka na sa mga lugar na maraming tao, makikita mo siya maliwanag na maliwanag. Hindi mo pwedeng itago yun. Bakit? Dahil sa kaliwanagan niya. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Diba? Bakit ka nga naman magsisindi ng kandila o ng lampara? Nung kabataan po namin sa probinsya, ang ginagamit namin coalman. Okay, yung gasera. Ganun rin po yung sinasabing lamp dito. Hindi ka naman magsisindi ng lamp, ng gasera, tapos tatakpan mo. Diba? Hindi mo gagawin yon. Instead, you put it on a stand sa isang mataas na lugar para magbigay ng kaliwanagan sa buong kabahayan. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. May purpose kung bakit kailangan makita ng tao na tayo ay asin at ilaw. Sabi rito sa binasa natin, para makita ng ibang tao yung pagka-Kristiyano natin, yung mabuting gawa na bunga ng pagiging Kristiyano natin. At para maitaas ang pangalan o mag-glorify ang pangalan ng ating Ama na nasa langit. There is a purpose. Kung ang purpose ng pagiging asin at ilaw natin ay para mag-glorify ang Panginoon natin na nasa langit, ang katanungan po siguro, ang pangalawang katanungan is, nag-glorify po ba ang Panginoon, ang ating Diyos Ama sa langit, sa klase ng buhay na meron tayo? I'm gonna pause for a while bago tayo magpatuloy. I want you to think about it. Is God glorified in my life? Am I being the salt and light of the world? Nag-glorify ba ang Panginoon sa klase ng buhay ko ngayon? Sabihin mo, Pastor, wala naman perfecto. Hindi naman perfecto pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan lang dito, nag-glorify ba ang Panginoon sa buhay natin? Diba? God is not asking perfection here. Diba? Ang sinasabi lang rito, sinasabuhay ba natin ang pagiging asin at ilaw ng mundo? Nag-glorify ba ang Panginoon sa buhay natin? Kadalasan, pag may mga ganitong katanungan, medyo nape-pressure tayo, di ba? Maganda kung nape-pressure tayo, meaning, may kakulangan. Ang salita po ng Diyos ay binigay sa atin, parang salamin po yan. It's like a mirror. Na tinitignan natin yung sarili natin, natitignan natin kung may dumi tayo. May mali, for example, itong salamin na to, tabingi. Diba? May mali. Diba? Para ayusin po natin. Siguro sa linggong ito, mayroong mensahe ang Panginoon sa atin para ayusin natin. As salt and light of the world. At naway basbasan po ng Panginoon ang salita ng Diyos na ating binasa ngayong araw na ito. So, ang tanong natin, there's meaning, there's purpose para sa pagiging salt and light. So, bakit salt? Bakit asin? Pwede naman patis, diba? Pwedeng asukal. Pwedeng panutya. Diba? Bakit salt? Of all
the cooking ingredients, even in the Middle East, bakit salt? Bakit hindi spice? Bakit hindi coriander? Bakit hindi chili? Bakit salt? Una-una, ang salt po ay isang preservative. Katulad nung dinescribe ko kanina, ginagamit yan para magtapa ng karne nung mga panahon na wala pang refrigerator. Nung hindi pa usong yelo na ginagamit para i-preserve yung karne. So, ang ginagamit nila, asin. Tinatapa nila yan, binibilad nila. The same process na ginagawa natin pag nagdadaing tayo. Diba? Ang gagawin mo, hihiwain mo yung isda, yung galunggong. Diba? Lilinisin mo. Tapos, tatadtaran mo ng asin. Tadtad ng asin yan. Tapos, ibibilad mo. It's a preservative. The same reason, believers in Christ, tayo pong mga mananampalataya, ay preservative ng mundo. Ipinipreserve natin ang mundo laban sa masama. Ano po ang ibig sabihin nun? Natatandaan niyo po ba ang storya ng Sodom and Gomorrah? Diba? Pumunta ang mga anghel kay Abraham at sinabi nila na gugunawin nila ang Sodom and Gomorrah. Pero tinanong ni Abraham ang mga anghel, sabi niya, paano kung merong 50, may 40, may 30 na mananampalataya na nasa loob ng Sodom and Gomorrah, gugunawin niyo po ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi. Why? Christians are preservatives, hindi lang for security, hindi lang for safety. Ikaw ang nagpapahayag ng salita ng Diyos sa lugar na yon. Ikaw ang nagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon sa lugar na yon. Ikaw ang tumutulong para maisaayos ang lugar na yon. In short, napipreserve yung lugar na yon dahil sa atin. Dahil itinalaga tayo ng Panginoon para ma-preserve yung lugar na yon. Diba? Maraming kabaluktutan, maraming kasamaan na kumakalat sa ating mga neighborhood, sa ating mga komunidad. At kung may mga Kristiyano na nandoon, napipigilan po ito. Napipigilan po. Pero kung ang mga Kristiyano po ay tahimik, walang sinasabi, nagtatago, pasa saan pa yung komunidad na yon ay mawawala rin. Kaya nga ang tanong, ang mga Kristiyano ba ay dapat manahimik? Sa isang society, sa isang community, kung saan kailangan mong magsalita, kailangan mong ipahayag ang salita ng Diyos, dapat ba naman manahimik ka? Kung merong kamalian na nangyayari sa ating mga komunidad, dapat bang manahimik ka? Hindi mapapreserve yung lugar na yon. Hindi mananatili ang kabutihan sa lugar na yon kung habang panahon po tayo mananahimik. Hindi po. Kailangan po natin mag-step up, kailangan po natin magsalita, kailangan po natin magalit, kailangan natin ilabas ang salita ng Diyos. Preservative. Flavor enhancer. Yan, maganda, di ba? Ang asin daw po ay nagpapaganda ng lasa ng pagkain. It enhances the flavor. The same way, kung paano pinapaganda ng asin ang lasa ng pagkain, ganoon din po ang ginagawa ng mga Kristiyano sa buhay. Sa buhay natin at sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Pinapaganda natin ang buhay. Diba? Bakit? Ang mga Kristiyano, sa gabay ng banal na spirito at sa pagsunod nila sa Panginoong Hesukristo, ang magiging resulta po niya na i-impluwensyahan natin yung mga tao sa paligid natin. Ngayon, ang tanong po dyan, sino ba ang nai-impluwensyahan? Tayo ba ang nakaka-impluwensya sa kanila? O tayo ang nai-impluwensyahan nila? Wag naman po sana. Pansinin niyo po iyan. Pag merong mga tao na may problema, sino po ang nilalapitan nila? Mga Kristiyano. Diba? Minsan kahit ayaw nilang lumapit kasi makakarinig sila. Mga Kristiyano. Pero para doon sa mga tao, mga kapatiran ko, na madalas lapitan ng tao, wag niyo pong sermonan yung tao. Pwede. Hindi po natin trabahong manermon.
tulungan po natin sila, gabayan po natin sila. Hindi nila kailangan pagsalitaan sila. Kaya nga lumapit sila sa inyo eh. Mali na nga eh. Alam nila may mali na eh. So, wag na natin dagdagan. Let us accept them in love and let us guide them through the Word of God. Diba? Let us influence them through the Word of God. We are also peacemakers. Pag alam mo na may nagkaaway, especially yung mga taong malapit sa'yo, pagbatiin mo sila. We are peacemakers. Kaya tahimik ang isang lugar dahil maraming Kristiyano. Diba? We are peacemakers. We are comforters. May mga kapit-bahay ka may problema, may mga kapit-bahay kang lumalapit sa'yo. Hindi lang para mangutang. Hindi lang po yun. Lumalapit sila dahil gusto nilang ilabas yung sama ng loob nila. Lumalapit sila sa'yo dahil may problema silang gusto nilang isang guni. Diba? We're comforters. May namatay sa komunidad nyo. Nandoon tayo. We comfort the lost. Diba? We comfort the family. We help them heal the pain. We're healers as well. But most of all, we are lovers of souls. Wag po nating tignan ang mga tao sa komunidad natin ng mga sabihin natin na mga pasaway, di ba? Kahit araw-araw nagiinuman yan sa harap ng bahay mo. Isipin po natin ito. Sila ay may kaluluwa. At ang Panginoong Hesukristo po ay namatay sa krus para sa ikaliligtas ng kaluluwang yun. Kung ganun na lang ang pagmamahal ng Panginoon sa kaluluwa ng mga tao na kinainisa natin, anong karapatan natin? Diba? Kung ang Panginoong Hesukristo ay pumunta rito sa lupa upang mamatay sa krus ng Kalbaryo at iligtas ang ating mga kaluluwa, hindi niya hinusgahan itong mga taong to. Bagkus iniligtas niya. Sino tayo? Diba? Sino tayo? Tayo ay asin. At hindi lang asin. Tayo ay ilaw. Ilaw po tayo. Ilaw sa isang madilim at magulong mundo. Ilaw dahil dala natin ang salita ng Diyos. Ang mabuting salita, ang mabuting balita na salita ng Diyos. We are commanded by the Lord to preach the gospel, to make disciples of all nations. Na ipahayag ang kanyang salita. Tayo ay ilaw. Dinadala natin sa mundo si Kristo. We disciple, we mentor. Tayo ay ilaw. Kaya nga ikaw ang nilalapitan ng mga kapitbahay mo. Hindi lang para utangan. Diba? Para kumonsulta. Para kunin ang opinion mo. Kahit masungit ka. Bakit? Nakikita nila si Kristo sa iyo eh. At sana nga nakikita nila si Kristo sa iyo. Sa atin. Now, yung pagiging asin at yung pagiging ilaw, yun ang purpose natin. But sometimes, somewhere along the way, we lose our meaning, we lose our purpose. Nawawala yung pagiging asin natin. Nawawala yung pagiging ilaw natin, nagba-brown out. Alam niyo po, positionally, ibig sabihin, in terms of katungkulan, parang ganito yan. When I say positionally, pag ikaw ay ama ng tahanan, ang posisyon mo, ikaw ang ama. Di ba? Posisyon yun. Ibinigay sa iyo yung posisyon na yun. Okay? So, mamaya, pag sinabi kong positionally, yun ang ibig sabihin nun. Parang presidente, vice presidente, inuluklok ka ng taong bayan doon. Ibinigay sa iyo yung posisyon na yun. Di ba? You didn't earn it. It was given to you. The same thing with our salvation. Our salvation is a free gift from God. Jesus paid for our sins. That's why we became Christians. Hindi natin binayaran yan. Hindi tayo gumawa ng maraming mabuting gawa. Hindi tayo nagpapalit ng relihiyon. Hindi. It was a gift. So, positionally, yung pagiging salt and light of the world is a God-given gift. It is by the grace of God.
positionally. Okay? Pero, yung pag-maintain nun, yung pagsasabuhay nun, hindi nakasalalay sa Panginoon, nakasalalay sa atin. Meron tayong responsibilidad. Meron tayong accountability. That is why God is telling us, you are the salt of the world. But salt can lose its saltiness. We can lose our flavor. How? Pag lumayo tayo sa Panginoon. Diba? Nakakalimot ba tayo? We're talking here on a personal level. Diba? Being a Christian is having a personal relationship with God. So, ibig sabihin, parang mag-asawa yan. Diba? Pag mag-asawa kayo, isang katawan lang kayo. Dapat close kayo. Pero, oras na nag-aaway kayo, hindi kayo nagkakaintindihan, ayaw mo nang kausapin, ayaw mong makita, nagkakalayo kayo. Pag merong kasalanan between husband and wife, nagkakaroon ng hindi pagkakausap. Diba? Nagkakahiwalay. The same thing with God. When we sin against God, nalalayo tayo. Remember, kaya tayo napawalay sa Panginoon nung unang-una pa lang, ay dahil sa kasalanan. Sin separates us from God. And if we draw far from God, umaalis tayo sa presensya ng Panginoon, nahihiwalay tayo. Kailan ka ba huling lumapit sa Panginoon? When was the last time you read His Word? Hindi ko natatanong when was the last time you pray. Madalas tayong manalangin eh. Bakit? Marami tayong hinihingi eh. Di tayo magaling eh, yung humingi. Tingin natin sa Panginoon minsan ATM. Pero when was the last time you really... Pag mag-asawa kayo, isang katawan lang kayo. Dapat close kayo. Pero oras na nag-aaway kayo, hindi kayo nagkakaintindihan, ayaw mo nang kausapin, ayaw mong makita, nagkakalayo kayo. Pag merong kasalanan between husband and wife, nagkakaroon ng hindi pagkakausap. Diba? Nagkakahiwalay. The same thing with God. When we sin against God, nalalayo tayo. Remember, kaya tayo napawalay sa Panginoon nung unang-una pa lang, ay dahil sa kasalanan. Sin separates us from God. And if we draw far from God, umaalis tayo sa presensya ng Panginoon, nahihiwalay tayo. Kailan ka ba huling lumapit sa Panginoon? When was the last time you read His Word? Hindi ko natatanong when was the last time you pray. Madalas tayong manalangin eh. Bakit? Marami tayong hinihingi eh. Di tayo magaling eh, yung humingi. Tingin natin sa Panginoon minsan ATM. Pero when was the last time you really spent time with God? Diba? Not just in prayer, but in reading His Word. Yung tatahimik ka lang pagkatapos mo magbasa. Sasara mo yung bibig mo. Magmumuni-muni ka that you would enjoy His presence, how it embraces you. Diba? When was the last time you had that? Na nag-separate ka ng isang oras sa araw na to, kahit 30 minutes sa araw na to, just to read His Word, just to enjoy His presence, just to talk to Him. Yung hindi ka manghihingi, yung magpapasalamat ka lang. We lose our flavor when we draw far from God, when we forget God, when we forget to spend time with God, when we sin against God. Especially when we sin, when we draw far from God, we are sinning against God, and we are at the losing end. Tayo ang talo. Alam mo yun, pag hindi mo pwedeng sabihin, Lord, nahihiya ako kaya ayoko lumapit. Okay ka lang. When we fall, which we will, when we sin, which we will,
We should draw closer to God and ask forgiveness. Lord, patawarin mo ako. The only time things can be made right, just like the prodigal son, when he realized that my life was better when I am with my father. The servants in my father's house are doing much better than I am. Sin will make your life worse. I'm telling you that. Even based on my experience, it will make it very, very worse. And the more you draw away from God, the more you live farther away from God, it can make things worse. The salt will lose its flavor. The light that you are will grow dim. We lose our flavor, we lose our light when we compromise. Anong ibig sabihin ng compromise? Ibig sabihin po, na pag ang kasalanan, kasalanan. Di ba? Pag sinabing, di, okay lang, ginagawa naman ng iba yan eh. You start to compromise. Di ba? Ano may ibig sabihin? For example, pumasok ka sa trabaho, nihaya ka. Pare, hindi naman tayo. One time lang. Hindi ka naman hindi ka naman iinom ng marami. Konti lang. Di ba sabi naman sa Biblia, bawal maglasing. Pero pwede minom. Uy, oo nga, no? Ngayon na, tumatakpan ng isip mo, pwede pala. So, umupo ka, minom ka na isa. Minom ka na isa, may nakakita sa'yo. Minom ka, okay pa. Pare, makasama ka. Dalawa. Okay, dalawa lang. 1 or 2 bottles lang. Okay, dalawa. Pare, masyado kang tense eh. Yosi ka muna. Okay lang yan. Isa lang. Natapos ang madaling araw. Natapos ang 2 case at 2 kahong emperador. At 6 na kahang sigarilyo. Okay ka ba? We lose our flavor when we compromise. Birthday ng kapatid ko eh. Birthday ng best friend ko eh. Yung best friend mo ba magpapakamatay para sa'yo? Magpapapako ba sa krus yan para sa'yo? Sometimes we forget that Christ died for us to pay that sin, that the price of compromise, that the price of the sin that we did is the life of our Lord Jesus Christ. Wag po natin kakalimutan yun. We lose our light, we lose our saltiness if we don't live a Christ-like life. Kung nabubuhay ka tulad ng mga tao sa paligid mo na hindi Kristiyano, kung nabubuhay ka na parang hindi ka Kristiyano, worse, hindi alam sa trabaho mo, sa eskwelahan mo, sa komunidad mo na Kristiyano ka. At ang naririnig mo Kristiyano ba yan? Chismosa yan eh. Kristiyano ba yan? Bungang, Kristiyano ba yan? Basagulero yan eh. Kristiyano ba yan? Lasinggero yan eh. We lose our saltiness. We lose our light. We lose everything that Christ died for to give us a life that is really Christ-like. Hindi ba nahihiya sa Panginoon? Hindi ba tayo nahihiya sa Panginoon? Diba? So, anong gagawin natin? How do we maintain? Before I proceed, let me just remind everyone na hindi tayo perfecto. Hindi. Magkakamali at magkakamali. There's a difference between falling into sin and staying in sin. Alam mo yun? Magkaiba yun. When you fall into sin from time to time, it happens. Living in this corrupt body, you will sin. Definitely, we will sin. But my question is there a struggle in your heart when you sin? Diba? Would you like to stay there? When you start living in sin, na yung kasalanan ay nagiging permanente na sa buhay mo,
Sinasabuhay mo na. Na kung uminom ka at maglasing ka, halos araw-araw na. Kung mambabae ka, parang nagpapalit ka lang ng damit. Kung magmura ka, parang machine gun. Siguro may konting problema doon. Hindi po ba? Hindi tayo perfecto. We fall, we stand up. God will restore us because God is the God of love and He wants us to be restored. The problem is, if we stay in sin, mas masarap sa kasalanan, mas masarap yung lasing araw-araw. Diba? Ibang usapan po yun. Iba po yun. So, what is the meaning of being salt and light? If you look at the Bible, if you look at the dictionary as well, makikita mo, ang definition ng being the salt and light, ang sabi doon, an individual or group considered as representatives of the best of noblest elements of society. Kahit sa secular na dictionary, Webster pa yan, or dictionary.com, ang sabi doon, ang ibig sabihin ng salt and light na tao, o grupo ng tao, ito raw mga grupo ng taong na to ay nagre-represent o nagsisimbolo ng pinakamagaling at pinaka-noble na patotoo ng society. Ganon kataas yung inelevate sa atin ng Panginoon. Mula sa lusak ng kasalanan, itinaas tayo ng Panginoon upang maging ilaw at asin ng mundong ito. Kaya lang, minsan, mas masarap doon sa ilalim, di ba? Ayaw natin maging asin, ayaw natin maging ilaw. That position is a gift from God. The thing that we need to do is always draw closer to God. Why? Bakit kailangan nasa presensya tayo palagi ng Panginoon? Bakit kailangan lagi tayong lumalapit sa Kanya? Because Jesus is the vine. Alam niyo yung ubas, di ba? May balag. Siya yung balag na yun. O kung sa Pilipinas, siya yung puno. Tayo yung mga sanga. Sabi dito, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Nakadikit tayo parang mga sanga sa puno. Ang puno ang Panginoong Hesukristo. At pangangsanga na yon ay nahiwalay kay Kristo. Sa puno, ano mangyayari? Mamamatay yun. Sabi dito, apart from me, apart from the Lord Jesus Christ, wala kang magagawa. When I pray, more often than not, I only ask God for two things. Number one, Lord, keep me in your presence. Alam mo yun, nabivisualize mo ba yung hari na nakaupo sa trono, tapos lagi ka nakaupo sa paanan niya? Diba? There was this pastor na nagpipreach siya, and I love what he said. Sabi niya, crawl into the lap of Jesus. Gumapang ka papunta sa kandungan ni Kristo. Nakakita na kayo ng bata na nakadukduk sa kandungan ng magulang niya. Sinabi niya crawl. Ibig sabihin may effort. May effort, may struggle, may dilemma. Pero lumabang ka. Hindi madali eh. Hindi madali. Crawl into the lap of Jesus. To be in the presence of the Lord, to be in God's presence, that is the safest, most blessed place in the world and even in the universe. To be close to Him, to be in His presence is heaven in itself. Second prayer, that I find favor in His eyes. Alam mo yon? If you
The Bible says, if you have the favor of the king, diba? Yung pagpapala ng hari nasa iyo eh. I know I am not worthy. No, marumi po ako sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Wala akong pong pinagkaiba kahit kaninong tao. Marumi ako sa harapan ng Panginoon. Kaya nagmamakaawa ako sa Kanya that I would always find favor in His eyes. It is a gift. It is grace. It is mercy. It is love. Just to be in the presence of God and to get His favor. Wala akong pwedeng gawin na makakakuha dun sa favor na yun. Why? Discretion niya yun eh. Kaya nga grace eh. Diba? Sa madaling salita, kung wala tayo sa presensya ng Panginoon, kung malayo tayo sa Panginoon, wala mangyayari sa buhay natin. Hindi rin madali. Hindi madali. To be in God's presence always, hindi madali. To maintain being salt and light, hindi madali. It has to be intentionally done. Kailangan mong sadyain. Kailangan mong pilitin. Kailangan mong lumaban. No matter what. What the odds, what the condition. Listen here. The goal is to be in the presence of God. The goal is to be in the center of God's will. That's the goal. To maintain being salt and light, we need to draw closer to God. But to be closer to God, it has to be done intentionally. At para ma-achieve mo yon, yung kondisyon sa paligid mo, yun ang nagbabago. Minsan madali, minsan mahirap, minsan sobrang hirap. How can you draw yourself closer to God pag nasunugan ka, pag namatayan ka, may kamag-anak ka na COVID namatay, anak mo namatay? Ang hirap, di ba? The conditions, the environment surrounding you can change, but the goal does not. Kaya ang tingin natin palagi dun sa goal. Tayo, nagbabago tayo. Yung surroundings natin, yung environment natin, yung situation natin will always change. Dati high schooler ka, ngayong college ka, tapos susunod nagtatrabaho ka na. High school ka, nahihirapan ka ng mag-aral, halos hindi ka makita sa simbahan, halos hindi ka makapagsilbi. Pagdating ng college, kung pareho pa rin ang mentality mo, hindi ka magsisilbi sa Panginoon. Why? Kasi ibinabase natin yung desisyon natin sa environment natin. Mga kapatid, when we decide to serve God, we decided because of the goal to glorify God. Diba? Sabi dun sa binasa natin kanina, lahat ng ito ay para sa ikakaluwalhati ng Panginoon. That is the goal. So no matter what happens, hindi man natin alam ang mangyayari, it is still the same goal. The goal doesn't change. Our life, our situation changes. But Jesus does not change. And He promised, I will never leave you nor forsake you. Sasamahan kita. Kasama kita, bubuhatin kita. Huwag po tayo magbago. Si Kristo hindi nagbabago. Huwag muna po natin tatanggalin ang ating mata dun sa goal natin. To glorify God. We have to decide right now. If we decide to serve God, then let it be. Magkasakit ka man, masunog man ang buong komunidad nyo. If you decided to serve God, then serve Him. High school ka man, senior high school ka na, if you decide to serve God, kahit mag-college ka o mag-masteral ka pa, hindi mo sasabihin na mahirap yung pinag-aaralan ko. Hindi. Why? Mas mahirap mamatay sa krus ng Kalbaryo. But Jesus' eye is on the goal to glorify God. And so do we. Brethren, let's be the salt and light of this world. God gave us this position. Let's not lose it. Maaring ligtas ka,
Maaaring pag namatay ka, kasama pa rin siya sa langit. But you lose your purpose. And when you face the Lord in heaven, can you say, Lord, I did what you asked me to do? Masasabi ba niya sa'yo na, well done, my faithful servant? O malayo pa lang si Kristo, umiiyak ka na. Kasi alam mo, hindi ka naging tapat sa Kanya. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Huwag po sana nating suklian yung pagmamahal na yon ng pagtraidor at pagtalikod sa Kanya. As we close, kung ang nais mo ay magsilbi sa Kanya, kung ang nais mo ay isuko ang buhay mo sa Kanya, this is your opportunity. Bakit hindi mo yuko ang ulo mo ngayon at sabihin sa Kanya, Lord, I am sorry, forgive me. Forgive me for my unfaithfulness. Forgive me for neglecting you. Tulungan mo po ako na maibalik, Panginoon, sa iyong presensya. Tulungan mo po ako na maging tapat sa iyo. Isinusuko ko po ang buhay ko sa iyo. At hindi mo sabihin sa Kanya ngayon. In Jesus' name, sabihin mo sa Kanya ngayon. Hindi pa huli lahat. That's why you're listening right now. This message is for you. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you so much for your goodness and your kindness to us. Lord, we don't deserve salvation, we don't deserve your mercy, and we don't deserve your grace. And despite of your love for us, we even have the guts to turn our back from you, to turn our back from your calling. Patawarin mo po kami. At ngayon, Panginoon, lumalapit po ang iyong mga anak sa iyo, humihingi ng tawad at dumadaing na dalhin mo uli, ibalik mo po kami sa iyong presensya. That we'll be able to fulfill your goal in our life to be salt and light. And at the end, glorify the Father who is in heaven. We thank you for all of this. And now, Lord, I pray for security. I pray for protection for your children, O Lord God, sa inyong mga anak na nandirito ngayon, Panginoon. Protektahan niyo po sila from COVID, protektahan niyo po sila from harm, and may in their homes, sa kanilang mga tahanan, tanging ang pangalan lamang ni Jesucristo ang makataas bilang aming Diyos at bilang aming Hari. We thank you so much, O Lord God, and I pray that you would pour out your blessing in every family that is here today listening to your word. We thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Reminder ko lang po, sa Saturday po, next Saturday, after my trip from Baguio, panalangin nyo rin po ako kasi I will be meeting different churches. I will be meeting different churches in Baguio, and I will be talking to different people there. I will be, pagpaumanuhin nyo na po yun, konting abala. Anyway, I'll be talking to different churches in Baguio this coming Sunday, and I covet your prayers. Panalangin niyo po ako na may share ko po yung gawain natin doon. At pagbalik ko po, by Saturday, we will be meeting the leaders of SBCF, sila Kuya Leonard. So, dun sa mga church leaders po natin, kasama ko po kayo, susunduin ko kayo before 1 o'clock, that's 12:30. At sana po, klaro lang po yung schedule nyo. I'll be asking kung sino po exactly yung sasama. Ang alam ko palang na-confirm sila Kuya Alex, so please let me know. And we will be going there. Okay, malapit lang po ang SBCF, nasa bandang Bagbag lang yan. Okay, so thank you so much, and if you need prayers, if you need someone to talk to, message nyo lang po ako. Nandito lang po tayo at patuloy ko po kayong pinapadala. Thank you so much. Have a blessed Sunday. God bless you all.